Hello, magandang hapon sa inyo. So bago lahat tayo mag-start dun sa Noche Buena issue, meron akong kaklaruhin yung regarding dun sa kinontent ko kahapon. Salamat kay Sir, anong name ni Sir? Si Sir J. Alamo. Pinin ko yung comment niya eh. Sabing ganun. Yung sa Jessica So, fake news yun. Ay, fake news yung video ng konsehal na cut siya at edited na post ni Rowena Guanzo na isang fake news peddler din. Nasa KMJS page na yung original unedited video. So kung gusto nyo makita, pwede nyo balikan yung video ko kahapon. Pinost ko na yung link nung video. Ayon kasi dito sa Rappler, no? Yan pala ay nagsimula yan sa post. Parang pinag-iinitan itong konsehal na to na sinasabi daw niya, di umano, na nag-declare siya ng persona non grata. Kasi yun ay dineclare ito noong November 24, yung sa regular session nila, no? Ina-address niya itong mga post na to. Sabi niya, inano daw ng ng council natin na ideklara si Jessica Soho na persona non grata dahil sa expose daw dun sa anomaly, no? Kinat yung part na yon para pagmukain, sinasabi niya na nag-propose nga ng persona non grata. 'Di ba? Panoorin niyo yung ah, yung ito link na nandito do sa video ko na yon. Andiyan yung full unedited video nung sinasabing pagdeklara ng persona non grata. Okay? Salamat Sir J. Alamo. Now proceed tayo dito sa ah, yung sinabi ng DTI daw yung kaya daw na ito kung tutuusin, 500 makakabili na kayo ng ham, makakagawa ka na ng macaroni salad, makakagawa ka na ng spaghetti. Depende rin po yan kung ilan yung kakain. Wait lang. Ano ba ang definition muna ng Noche Buena? May pamantayan ba ang Noche Buena? Na kung kailangan ba para masabi mo Noche Buena ang isang salo-salo may pamantayan ba? Anuhin nga natin to. Shit show no? Tapos panoorin natin muna yung mga news bago tayo magtalakayan Ito sa News 5. Tinawag na insulto ng isang grupo ng manggagawa ang 500 peso Noche Buena package na inilabas kamakailan ng Department of Trade and Industry. Sa isang pahayag, sinabi ni Kilusang Mayo 1 Secretary General Jerome Adonis na paraan ito ng gobyerno para mapaniwala ang mga manggagawang sapat ang sahod nila sa araw-araw. Naglabas ng listahan ng mga presyo ng mga panghanda ngayong Pasko ang DTI kung saan aabot lamang sa 488 pesos ang total. Pero giit ng KMU, hindi akma sa realidad ang listahang ito. Imbis daw na maglabas sila ng mga ganito, itaas na lang daw sana ang sahod ng mga manggagawa. Tingnan nga natin yung listahan na yun. DTI list. Noche Buena. Yung 488. 488? Tingnan nga natin. Ito. Yung mga content ayon dito sa AI. Gusto ko yung image May image ba? Pero medyo sabi dito sa AI kaya daw umabot ng 488 lang. American ham 500. Pinoy pandesal 250 grams. Sa tingin mo ba mabubusog yung Pwede ito Noche Buena mo mag-isa. Hindi pamilya. Pasta 800 grams and spaghetti sauce 1 giniling na pork. Fruit cocktail. Ano ba? Hindi lang naman sa tingin mo ba makakabuo ka ng spaghetti na keso, pasta at spaghetti sauce? May mga pa yan may mga pampalasa pa, 'di ba? Kami nilalagyan namin nung yung nanay ko noon pag nagluluto. Nilalagyan ng
liver spread eh, yung mga ganun eh. Sa bagay, aarya na ba yan doon sa spaghetti sauce na yung nakapack na ano? American ham 500 grams. Pinoy pandesal. Giniling na pork 1/8. Hindi kasi, sige, pagpatuloy muna natin ano. Kung ano yung mga sinabi nila. Base sa datos ng National Wages and Productivity Commission, nasa 570 pesos ang minimum wage dito sa Metro Manila para sa mga non-agricultural worker at 533 pesos naman sa mga agricultural worker. Sa puntong ito, makakausap po natin ang Secretary General Doon tayo sa ano ng palasyo kay Ma'am Claire. Ma'am, next week po, December na, ilang tulog na lang, sabi nga nila ay Pasko na. Pero ma'am, may sinasabi po si DTI Sec Roque na kasya na raw ang 500 pesos para makapaghanda sa Noche Buena. At ang sabi po niya, and I quote, kung tutuusin, 500, makakabili na kayo ng ham. Makakagawa kayo ng macaroni salad. Makakagawa kayo rin ng spaghetti. Depende rin po yan kung ilan yung kakainin. Hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabayin. Pwede isa. Pwede ham siguro. Meron namang murang ham. Yung per shape, mura lang yun. Well, anyway, hindi ko po yan masasagot sa ngayon dahil mismo po, ang DTI sa ating pagkakaalam ay magkakaroon din po ng scheduled press briefing. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, 1 o'clock. So, doon mas maganda po na mas maliwanag po niya kung ano po at paano niya makukompute yung pagbibili ng ham sa halagang 500 pesos. Baka dalawa nga po mabili sa ganun. Pero ma'am, sa tingin nyo, kasya po ba ang 500? Personal ko, kung magkukompute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. Ham lang. Wala nang iba. Spaghetti and Depende kasi. Depende kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kasi 'di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang 'yun. Tapos bumili ka. Actually, hindi siya nakakatawang issue eh. 'Di ba? Pero nakikita mo dito, natatawa rin siya dun sa ano, dun sa sinabi ng DTI. Bihon, toyo. pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasyahin yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? Bigla nagbago yung tono niya. Ulit-ulit kung dapat pagkasyahin. Pagkasyahin yung 500 na pang Noche Buena, lalo na Ito yung mahirap eh, no? Kung bakit kailangan mong ipagtanggol yung sinabi ng tropa mo. 'Di ba? Pero ano, mamaya ano, bibigyan ko naman siya ng konting ano, ng konting kampi. Mamaya ha. nakaranas sa At ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Hindi nakakatawa issue, Ma'am Claire, issue kasi 'yan eh. 'Di ba? Hindi siya nakakatawa, maybe sa'yo nakakatawa kasi nga mataas ang income mo. 'Di ba? Pero sa mga katulad namin na dukha, importante 'yun. Siyempre, may mga aasa diyan eh, o 500 lang daw, pwede na, 'di ba? Depende. Kasi kung yun lang naman ang kaya ko. Okay, ma'am. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. Aasa ka? Pag- Na may discount? Ano ba 'yan? 3 months na Lahat yung tinutukoy mong mahirap na minsan hindi sa grocery bumibili yun eh, sa palengke eh. 'Di ba? Lalo na sa mga probinsya, bibihira ang may mga grocery na ganon sa probinsya. Ang iniisip niya sigurong grocery yung de aircon, yung ganon. Bagamat meron na rin sa mga probinsya, no? Pero bibihira kasi yun eh. Ano ba naman ito si Ma'am... Kasya po ba ang 500? So ito yung same lang ito, no? Ngayon, kung akong tatanungin, no? Yung tinutukoy ba na... Kasi pag Noche Buena, wala namang pamantayan yan eh. Bago mo masabing Noche Buena eh. Siguro dahil Pasko, no? Dapat isipin natin, magarbong handaan dapat. 'Di ba ganon? Tama? Kasi nga Pasko,
tipon-tipon ng pamilya, dapat masaya, 'di ba? Yun ang iniisip natin Noche Buena eh. Pero kung ako na pwede siguro, no, kung maximum effort, ang technique niyan, ibili mo ng Jollibee yung 500. Magkano ba yung bucket ng Jollibee? Jollibee party meals. Bucket. Magkano ba yung bucket? Magkano yung price ng bucket? Price. Tingnan natin ha. 680, mahal. So 6 piece 530. Mahal. Hindi. Let's say ang normal na pamilya, nanay, tatay, isang anak. So 1 piece chicken na value meal. Tingnan natin ha. Chicken Joy value meal. Tingnan natin ha. 1 piece chicken Joy with drink, may soft drinks na to. 99, di ba? So kung tatlo kayo, makaka-chicken na kayong tatlo. Ito, sa pamilya ito na kailangan 500 lang ang panggastos. I'm so sure kung 500 lang ang panggastos mo, kung pamilya kayo, syempre hindi naman kayo high-end na pamilya, di ba? Minsan kasi, yung pagkain kasi ng Chicken Joy, luxury na para sa iba yun eh. Di ba? Maybe sa inyo, common lang yun. Alam ba, pag nagutom, alam ba, naglalakad tayo sa labas, tapos nagutom tayo, bumili ka ng Chicken Joy. Common lang sa inyo yon na kumain kayo ng Chicken Joy. Pero may mga pamilya kasi na luxury na ito eh. Nilulusot ko lang yung nilulusot ko lang yung sinabi. So Chicken Joy. So may 300 na, no? May Coke na yon. May rice na to malamang, 'di ba? So 399 isa eh. Now, ano yung 200 na lang ang natitira natin budget? Spaghetti meal sa Jollibee. Ang inaano ko yung pinaka-practical ha, kasi yung kaninang binigay ng DTI na bibili ka ng ground pork, ng pasta, syempre gagastos ka pa ng gasol nun. Gagastos ka pa ng mantika nun, paminta, bawang sibuyas, mag-e-effort ka pa. Itong kinukompute ko, yung talagang 500 lang ang gagastusin mo, solve na kayo. 'Di ba? So ito Chicken Joy 3, tapos yung magkano ba spaghetti? 'Di ba may spaghetti yung sa karinderya? Mga ganon. May order na ganon, 'di ba? Hindi, Andox nga manok. Mukhang mas practical yun eh. Baliwag manok. Baliwag. Yun daw ang pinakamasarap eh. Lechong manok, ito price list, no? Whole lechong manok cost approximately 392. Let's say 392. Siguro naman en grande na yan, pamilya nyo. Pwede na, no? 392. So may matitira ka na 100 plus 108, tama? Pambili mo lang Coke. Okay na yun siguro. Kaya lang walang kanin, ano? Magkano ba ang Coke? 65 lang naman yata yung 65, tapos bumili kang pangsaing na wala, yun ang nakikita kong pinakamalupit na Noche Buena na eh. Hindi ka na yung, at least, nga naman, pag naglitsong manok kayo, medyo bigati na yon, di ba? Iba na yung, iba na yung dating, hindi na ordinaryong pagkain yun sa inyo.
Hindi na yung mga spaghetti pa. Pero feeling ko kaya yan eh. May mga binibentang spaghetti sa mga karinderya. Isang order. Doon sa may kinakainan ko sa bagay, matagal na akong hindi nagtatrabaho sa SM eh. Kasi sa tabi ng SM Valenzuela, merong ano doon eh. Yung parang karinderya na yung spaghetti doon, ano yata, 25 lang. Kaya no, kaya siguro. Kaya naman. Maximum effort lang talaga, kaya lang pasasakitin mo lang talaga ang ulo mo. Parang ang sinabi kasi ng ano ng gobyerno, "Oh, ito 500. Kailangan pagkasyahin mo 'yan." 'Di ba? Kailangan ng todo effort doon, pahihirapan ka noon eh. Hindi siya yung may budget ka na ganito na okay, bibili natin talagang kayang-kaya 'to. Na accessible kahit saan ka pumunta, kahit bumili ka sa supermarket, 'di ba? Parang ano nga naman 'yon, panggagago nga naman sa Pinoy. Pero kung ang tanong lang, ang gusto lang nating sagutin ay kaya bang itawid yung Noche Buena ng 500? Kaya. Granting na ang mga ano mo, ang mga iisipin mo, tatlo lang kayo, nanay, tatay, anak lang. 'Di ba? 'Yon. Tapos hindi naman kayo maluho. Hindi naman kayo maluho na pamilya. Ano pa ba? Mababaw lang ang kaligayahan nyo. 'Di ba kaya naman? Kaya lang ang problema nun, lahat ng Pinoy kasi hindi naman ganun sa mga minention ko. Some of us, kahit pa sabihin mo yan ay nagtatrabaho na yung minimum wage earner, yung mga minimum wage earner, kaya naman bumili ng Jollibee niyan eh. Kasi parang ang nakikita ko dito, ang tingin nila sa mga Pinoy, mga dukha eh. Yung mga, ano, mga hindi basta-basta nakakakain ng Jollibee or ng mga masasarap na pagkain. Hindi ganoon eh. Kung halimbawa magdedeklara kayo ng 500, pangmalahatan dapat 'yan. Hindi lang doon sa mga kondisyon na nabanggit ko. Hindi talaga kaya. Kaya napansin mo si Ma'am Claire, nung tinanong siya, natatawa siya eh. Seryoso naman yung seryoso naman yung tanong, di ba? Alam niya sa sarili niya na nakabulshitan. Nakabulshitan yun. Di ba? Parang tama yung sinabi ng isa na gina-justify lang ng gobyerno para hindi magtaas ng sahod. Yun nga ang yun nga ang unfair eh, no? Pag nagtatrabaho ka. Kaya minsan nag-resign na rin ako eh. Kasi alam mo yun, sa ayaw at sa gusto mo kasi, tumataas kasi ang bilihin. Tapos yung sweldo hindi. Kailangan mong dumiskarte pa ng kung ano-ano. 'Di ba? Kung hindi ako nag-resign at nanatili ako do sa trabaho, feeling ko lubog na ako sa utang ngayon eh. 'Di ba? Hindi pwede naman mag-sideline kaya lang sa sobrang demanding nung trabaho ko dati, wala kang unlike ngayon. Ito nga kahit papaano yung pa YouTube ko nga nababayaran ko yung kuryente eh. Hindi naman malaki ang kita ko dito sa YouTube. Siguro ang ginhawa na naidudulot ko, kakadaldal ko dito, wala na akong bill ng kuryente, tubig. Ano pa ba? Mga pambili ng mga mantika, sabon. Pwede no, pangkain na yung diyan lang sa sisling-sisling. Pero yung mabubuhay ka na yung mga bayarin na, yung mga malalaki talaga, yung pangpadala mo sa nanay ko na allowance, yung mga, syempre, magpapagawa ka ng bahay pag may nasira. Wala talaga na panggasolina. Pag nasira ang sasakyan, ano pa ba? Hindi kakayanin nung yung let's say kahit pa sabihin mo na ang sweldo mo ay ganito na constant, hindi kakayanin. 'Di ba? Minsan nga yung kuryente ko hindi na kaya alam nyo, dito sa kwarto may aircon ako diyan eh. Alam mo mag-iisang taon ang hindi ko ginagamit yung aircon na yan.
Pag inon ko yan lumalaklak ng ng kuryente. Kuryente ko dati noon, tandaan nyo mga men, 1.6 lang. Ay, hindi. Nung bagong bili ko tong bahay, 1,000 lang talaga ang kuryente ko. Grabing tipid ko. Pero as time goes by, no? Ito, nagkaroon ng computer, umakyat siya na 1.6. Pero nung tumaas itong bandang huli, naging 2,000. Tapos yung tubig ko dati, 100 plus lang. Nakikita ko 400. Diyos ko naman. Anyway, gusto ko lang ipaalam na sana alam din ng mga nakaupo na yung hindi tumataas ang sweldo ng tao. Kumbaga, ang sinabi lang nila dyan sa 500 pesos na yan, kaya. Kaya naman talaga. Oo, kaya. Oo, kaya. Kaya lang, base dun sa mga criteria na sinabi ko, kung mababaw lang ang kaligayahan mo, 3 lang kayo, at hindi kayo matatakaw, kaya. Pero sa real world, yun talagang mararamdaman mo yung spirit ng Christmas, hindi. Di ba? Anyway, yan lang naman pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.